Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't di papanain ang kanyang damdamin at nang ako ay mapansin? Oh my God! Let's go! Hi guys! Another video na naman with me. Ang babae mayaman. Mayaman sa pagmamahal. Okay guys, ngayon po, i-share ko lang kasi, paano ba ako isisimulan? Sige. I-share ko lang kasi po may nag-comment doon sa last na in-upload ko pong video doon po sa mga compilation po ng mga TikTok ko sa aking jowa. And ito po, yan. Thank you, DJ Pon. Thank you po sa inyong request. And ayan. Ngayon po ay i-share ko po sa inyong lahat kung ano ba yung love story namin ni jowa. Kasi nakakatuwa kasi may nakakapansin ng mga ina-upload ko namin sa aming YouTube channel, and nakakatuwa kasi may nagre-request, which is hindi namin ine-expect na may magre-request. And yan guys, thank you po sa lahat ng may gustong request or comment down below guys, baka kaya namin and pagbibigyan po namin kayo. And yun na nga guys, so ngayon magkikwentuhan lang tayo tungkol sa love story namin ni jowa. Wala kasi siya dito sa Batangas and nasa malayo siya. Opo, malayo siya. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Basta may Nueva Vizcaya. Yun, nandun po siya. And dati naman, nandito siya. Kaya kami nagkakilala. Kasi, ganito yan guys. Kinikilig ako. Kasi guys, una kaming actually, magkatrabaho kami sa isang kumpanya. Ako, nasa loob, which is office staff po ako. Tapos siya, sa field. Yes po. Tapos, matagal na kaming magkatrabaho. Siguro mga, bago kami magkapansinan nasa half year or nasa isang taon na kami magkatrabaho. Pero, yun na nga guys, nagsimula po yung love story namin nung magkaroon ng isang dance competition or presentation. Kasi, yun na yung kabihasnan sa aming company na every Christmas party, merong competition ng presentation. Yun, basta may competition, dance competition, presentation, yun na yun guys, basta may tation. And yun na nga guys, so ako po yung isa sa napili na leader ng isang grupo, and isa naman siya sa naging member ko. So yun na nga guys, since ako po yung leader, so ako yung may obligado na kontakin lahat ng member ko during practice. So, kinuha ko po lahat ng number nila. Yun. Nung kinuha ko pa nga yung number niya, which is sa harap ng maraming tao, kinukulit na agad kami. Pero, dead man lang sa amin dalawa. Wala lang. Tapos, sabi ko sa kanya, eto, yan ang jowa ko. Sasama ko na lang siya dyan. Picture na lang kasi wala siya dito eh. Yan. Tapos, kinuha ko yung number niya. And, yun na nga, binigay niya sa akin. Tapos, sabi ko, i-add mo na lang ako sa FB ko. Tapos, dalawa kasi yung account ko. And, yung isang account ko is hindi ko ginagamit. Which is, yun yung ini-add niya. So, hindi ko pinansin. Wala, hindi ko na-accept. Hindi ko siya na-accept nun. Tapos, ako kasi, nagte-text ako. Malambing kasi akong tao, guys eh. Yes, mukha lang po akong mataray, pero malambing po akong tao.
sa mga hindi po nakakilala po sa akin, malambing po akong tao. Pag mabait sa akin yung tao, pero okay lang, kahit hindi naman mabait, mabait pa din ako eh. Kasi ganyan tayo eh, guys. Alam mo yun, kahit sobrang sama sa'yo ng tao, pakitaan mo pa rin ng maganda. Ay, so kahit ang sama sa'yo ng tao, pero ikaw, ako, pinapakitaan ko pa rin siya ng maganda. Kahit minsan nakakasama siya ng loob, pinapakitaan ko pa rin siya ng maganda. Kasi, naisip ko, isang araw or sa isang taon, marirealize niya na kailangan niya ako. Alam niyo yun, guys? Pero kung hindi, wag na, yain na natin yan. And yun na nga, guys. Yun. Tinetext ko, pag magpa-practice, tinetext ko lahat ng member ko na, kasi malambing ako, so ang tawag ko sa mga member ko ay, Bebe. Bebe, may practice po tayo sa ganyan, ganong oras, sa ganong lugar, yung ganon. Eh, ano yun? Group messages yun. GM yun, kumbaga. GM po yun. So, lahat sinend ko. Tapos, makailang minuto, may nag-reply sa akin. Eh, lahat ng member ko, may pangalan doon sa cellphone ko. So, may nag-reply. So, pangalan niya yung lumabas. Tapos, ang nakalagay, okay, Bebe. So, ganun. Parang, sa akin kasi, ng time na yun, wala lang eh. Wala lang. So, sabi ko, ang nireply ko lang sa kanya, ikaw talaga. Tapos, ha, ha, ha. Yun. Doon po yung nagsimula. Tapos, nung isang araw naman, tapos, isang umaga naman, sa office, nasa office na ako, nasa table ko na ako, tapos, yung isa kong katrabaho, which is, shout out, Tatay Nelson. Hello po. Yan, si Tatay Nelson, lumapit sa akin, tapos sabi niya, uy, kumusta daw? Sabi ng crush, yung may crush sa'yo. So, sabi ko, sino po? Siyempre, di ka, tuwa-tuwa eh, may nagka-crush eh. Ano gayon? Di, yun po. Tapos tinanong ko, tapos sabi ni Tatay Nelson, siya nga daw, si JC. JC pa nga ang tawag sa kanya, or Giancarlo. Yun. Tapos sabi ko, okay. Wala akong ano nun. Pero, parang feeling ko, kumabog yung dibdib ko eh. Kumabog siya eh, kumabog. Alam niyo yun, guys? Kumabog. Yes, kumabog yung dibdib ko eh. Kasi, uy, Giancarlo. Eh, nakikita ko naman siya. Mapes, guys. Kaya, Giancarlo. Yun. Tapos nun, wala lang sa akin. Kasi, busy-busyhan ako on that time. Kasi, leader nga po. So, maraming obligasyon. So, wala. Busy-busyhan lang. Never ko yung pinansin. Pero on that time, natatext ko na siya, pero as a member, as a kagrupo lang, yun lang. Tapos, lumalim siya nung nung malapit na mag-Christmas party, nung malapit na kaming mag-present. Kasi, ano na siya eh, iba na yung namin, iba na yung palitan ng chat namin, kumbaga, may lambing na. Tapos, ang sabi niya pa nga sa akin dati, ma'am, wag po ako. Mabait po akong tao. Sabi ko, inaano ba kita? So, sabi ko ganun, mabait din naman akong tao. Sabi niya sa akin lagi, nakailang beses siyang sabi sa akin, ma'am, wag po ako. Mabait po akong tao. Hello, mabait din po ako. So, ganon. Pero, nagkaka-chat-chat na kami, text-text na kami noon. Aminado po ako. Ako yung siguro, sa text lang kami, may conversation, and sa chat, wala. Ako yung nag-chat-chat sa kanya, pero hindi niya po ako sinisin. Nisin, wala. Yes po, ganun po siya katindi. Diba, pogi? Ganun po siya. Nisin, wala. Pero magka-text kami.
Kaso, pag chinachat ko siya, hindi siya sa akin nagre-reply or seen. Wala kaming chat. Tapos, kasi magkaiba kami ng shift. Siya may panggap day shift and night shift. Ako po ay laging day shift. Tapos, pag may kailangan ako, wala pa akong susuotin ata nung wala pa akong contact lens. Sabi ko, uy, pauwi ka. Papunta ka ba sa SM or sa Rogue? Pabilan mo naman ako ng contact lens. At saka ng, pinabili? Tsaka yung panregalo ko sa exchange gift. So, sa kanya ko po pinabili yun. Di, okay lang. Abutan lang kami. Parang wala lang. Pero, niloloko na kami sa office. Kasi, yun, di ba? Bakit siya pa yung pinagbilinan ko, di ba? Ay, nadaan naman po ako sa SM at saka Rogue. Siyempre, alam niyo na. Yun. Tapos, pagkatapos nun, pag inaabot niya sa akin yung pinabili ko, wala, ina-okray na kami. Siguro halata na nung iba. Yun. Tapos, nung Christmas party namin, by pair yung lalakad sa entrance. So, yung aming supervisor, ako na lang ata yung walang partner on that time. Pinapili ako ng supervisor ko. Yung isa ko ba daw katrabaho na kay staff ko or si Jowa. Si Jowa ko ngayon. Siyempre, pinili ko to. To. Siya po yung pinili ko. So, ayun. Kasi nga, nagkaka-text na kami. Anyway. Diba? So, siya yung pinili ko. Which is, yun din naman yung yun din yung gusto namin. Kasi, di ba nga, nagkaka-text kami. So, usapan na namin, by fair, by partner. Sino gusto mong partner? So, yun. Napag-usapan na po namin yun. Nagkataon lang na tinanong ako. So, ayun. Hawak ko. And yun, kami na nga po yung magka-partner ng Christmas party. During that event, niloloko na din kami. Niloloko na kami ng aming mga manager, mga katrabaho. Pero, wala lang, kinikilig lang kami. Pero, yun, niloloko na kami and siguro nadala na din siguro sa yung kalulukuhan, ganun. Kaya, lumakas yung feelings. Awan ko, yung feelings ko lumakas. Ewan ko yung kanya. Hindi ko alam. Pero yung akin lumakas. Tapos, dahil na nga, lagi na kami magkabuntot ng Christmas party. Nung kinaumagahan, lagi na kami magkasunod. Nag-iintindi ako ng mga props namin. Dadalhin namin sa isang bahay ng aking ka-teammates. So, ayun, hindi niya ako iniwan, guys. Yes. Nasa likod ko lang po siya and hindi niya ako iniwanan. Which is, ang puso ko ay boom, boom, boom. Alam niyo yun, guys? Alam niyo yung pagkakinikilig ka pero hindi mo naman alam kung bakit. Alam niyo yun? Yun, guys. Kinilig ako doon. Tapos, ano pa ba nangyari? Tapos, pagkatapos nun, nagdare-diretso na eh. Nagkaroon na kami ng sweetness na palitan ng conversation sa text. Yun, sa text lang kami. Pero, yun nga, hindi ganun naging kadali yung namin. Kasi, syempre, may ex pa siya, may ex ako, and pares ng ex namin, kumbaga, pa sa amin, nag-chat, nagte-text. So, ganon. Both ex namin, nag-ano pa sa amin, nagte-text pa, nag-chat. Pero ako, sigurado ako na kahit hindi pa siya nanliligaw, hindi pa siya nagpaparamdam on that time, wala pa siyang sinasabi na directly na nanliligaw siya, ako, sigurado na ako sa kanya. Yes.
sa saklap ba naman ang pinagdaanan ko sa ex ko, ewan ko na lang. Hindi ko alam kung basta siya na yung pinili ko. Sigurado na ako dun agad. Kasi hindi ganun kadali yung naging experience ko sa ex ko. Hindi masaya siya. So, nung una, masaya. Pero nung pahuli na, parang iba na eh. Iba na. Hindi na tama. Kaya, I decided na i-break. Maghiwalay. Yun. Maghiwalay na lang kami. Kasi, iba na yung iba na yung wala na, lampas na sa limitasyon yung nagagawa niya sa akin. Kaya, nag-break po kami noong ex ko. Kaya, ako naman agad, syempre, siyang pipiliin ko kasi ang dami kong good. Ang daming magagandang comment akong naririnig sa kanya, doon sa boyfriend ko ngayon. And, wala lang, lalo akong na-impress. Lalo akong di ko alam kung humanga or in love, ganon. And ako, sigurado ako na siya yung pipiliin ko. Pero siya, hindi ko alam kasi nag-chat and nagte-text pa din and tumatawag pa din sa kanya yung ex niya. So, sabi ko naman sa kanya, ikaw yung bahala. Kasi, kung gusto mo pa siya or kung mahal mo pa siya, sige, go mo. Kasi sayang yung ilang taon na relasyon nyo, sisirain. Or, hindi ko alam kung sisirain. Kasi, sabi niya sa akin, matagal na silang hiwalay. So, I don't know kung may sinira pa or talagang sira na bago ako dumating. So, sabi ko, ikaw bahala. Piliin mo kung sino yung gusto mo. And kung siya pinili mo, okay lang sa akin. Diba? Ako yung lalayo. And I'm so happy na ako naman yung pinili niya. And thank you kasi ako yung pinili niya. Tapos nun, yun na guys. Kasi halos isang buwan niya lang ako niligawan eh. Saglit niya lang ako niligawan. Kasi hindi naman kasi panliligang pinatatagal eh. Alam niyo kung ano? Relasyon. Yes po, relasyon. Yan. 1 month lang niya ako niligawan and January 1, naayos niya na yung problema niya sa past niya. Ako, naayos ko na din. Although yung sa akin talagang naghahabol pa din ng pamema ng konti on that time eh. Pero wala, hindi ko naman pinansin. Tapos noon, sinagot ko siya January 1. Ang una naming pinuntahan ay Ocean Park, tapos Art of Island, tapos sa Venice ko siya sinagot. Yes, dun ko po siya sinagot. And ayun, naging masaya naman kami dahil magkatrabaho nga kami. So, lagi kami magkasama sa lahat ng pagka pang-umaga kami parehas, hintayin ko siya. Hintayin ko lagi siya sa labas ng Jollibee or kaya sa loob ng Jollibee, sa may stoplight, doon ko siya lagi inaantay. Tapos, sabay kaming naghahapunan. Yes po. Tapos, inihahatid niya ako lagi sa Mayrob, sa sundo ko. Kahit umuulan, talagang hatid sundo ko niyan. Kahit bumabagyo, kahit masama yung pakiramdam niya. Naramdam ko naman na nahihirapan na din siya sa akin on that time. Kaya, thank you ako sa kanya kasi dun ko naramdaman na importante ako sa kanya. Nakakataba kaya ng puso, guys. Nakakakilig. Yeah, arte. Yun. Lagi kami magkasama. Ano ba? Tapos, pag dumating po sa point na ang day off niya ay Wednesday, so every morning, bibilhan niya muna ako ng umagahan ko bago siya umuwi sa Quezon, San Antonio.
Tapos, pagka merienda ko, padadalhan niya ako pag alas 3. Tapos, pag pang umaga siya, at pag panggabi siya, tapos mag-out siya ng umaga, dadalhan niya ako ng tinapay, ng pandesal. Diba, sweet? Yes, ganun po siya ka-sweet. Tapos, ang isang bagay na ang lagi namin pinag-aawayan dati, nung bago pa kami, yung pananamit ko. Kasi po, ganito po ako manamit dati. Yan. Kikay po ako. Tapos, lagi pa akong may makeup. Lagi ang mukha ko ng makeup. Hilig pa akong mag-makeup, tapos pulang-pulang muso, tapos matataas na heels, na sandals, yun po, sinusuot ko po yun sa office, tapos may ikling skirt, tapos, yun. Lahat yun, na bago yun. Kasi, yung makeup, hindi niya naman sa akin inalis. Binawasan niya lang. Ang binago niya sa akin ay yung skirt, yung palda, pagsusuot ka ng maikli. Yun. Yun yung binago niya sa akin. Hindi niya binago. Ginusto ko din. Kasi, importante siya sa akin eh. Ayoko mawala itong taong to. Kaya, binago ko yung mga bagay na maaari naming pag-awayin lagi at magiging sanhi pa ng aming paghiwalay. Kaya, ginusto ko po yun. Hindi niya yun ginusto. Ako din yung may gusto lang para sa sarili ko. Which is, naging maganda naman para sa akin. Kasi, wala, parang na-feel ko na kagalang-galang ako. Parang na-feel ko na, parang tino-tino. Kasi, hindi ako nagsusuot ng mga maikling palda. Tapos, simple lang yung aurahan ko, diba? Yung parang simpleng ganda. Yan. Tapos, halimbawa, pag gusto kong lumaban sa company namin ng mga pageant, tapos, yan, papayagan niya akong lumaban ng pageant sa aming trabaho pag siya yung kapartner ko. Yun. Kaya, kabady ko din siya sa mga pageant na yan. Tapos, sinusuportahan niya din ako sa pagsayaw ko kahit ang tapos ng practice ko, alas 12. Yan, ihatid niya pa din ako. Tapos, ihatid niya pa din ako kahit naulan, kahit antok na siya. Yan. Diba? Tapos, dumating kami sa point na kailangan naming maghiwalay. Kasi para sa ikabubuti at kaligtasan namin dalawa. So, kailangan naming maghiwalay para sa kaligtasan namin. Yun, para sa kaligtasan namin at para sa ikabubuti ng buhay namin dalawa. So, nandun siya sa Nueva Vizcaya, tapos ako nandito sa Batangas, and occasionally na lang kami nagkikita. Nitong magkikita lang kami isang araw. Pagka saglitan yung pagpunta niya dito, isang araw lang. Tapos, occasionally, umuwi siya dito ay nung January 1, tapos nung February 8, nung birthday ko. Yun, nun lang. Ang huli namin kita ay nung February 8. Nun po. Tapos hanggang ngayon, hindi pa kami nagkikita. Today is May 29, 2020 and almost 3 months na. March, April, May. Yan. 3 months. 3 months and a half na po kami hindi nagkikita. Nung naghiwalay kami, ang hirap. Mahirap kasi guys, kasi nasanay ka na laging may kasama ka, laging may nakabuntot sa'yo, laging may nagtatama ng mali mo, lagi ka sasabihan pagka ang pangit ng suot mo, ang pangit ng aurahan mo, nakakapanibago. Tapos, kasi yon laging may dalang pagkain sa akin, kaya ako'y nananaba nung magkasama kami sa trabaho. Kasi alaga niya ako sa pagkain. Yes.
nakakapanibago. Kasi, nasanay ka na lagi kang may kabuntot, lagi kang may kasama sa kalokohan mo, yung halos hindi na kayo maghiwalay, kasi araw-araw magkasama na kayo, tapos Sabado at Linggo, nasa galaan kayong dalawa. Nakapanibago nung umalis siya. Kasi, alam niyo yun, guys. Alam niyo yun. Ang hirap mag-adjust. Kasi nasanay ka na lagi siyang nandun. Tapos, bigla na lang, boom. Wala. Kailangan niyo maghiwalay. Mahirap yung point na yun. Yung point na yun, yung pangyayaring yun ang ayoko na ulit maranasan. Kasi parang, boom. Bagsak ako. Ang hirap mag-adjust, lalo't kita mo yung nagpapaalala sa kanya. Yung lahat ng madadaanan mo, yung memories niya, nandun. Ang hirap sa part na kailangan mong bumangon mag-isa. 'Di ba? Yung walang mag-aalaga sa'yo, walang magko-comfort sa'yo, wala kang maiyakap na pagka naiiyak ka, pag may problema ka. Yun. Ang hirap. Ang hirap, guys. Pero kailangan. Kasi kailangan. Yun. Binigay ni God ang pagsubok na to kasi kaya natin, malalampasan natin. Hindi magbibigay si God ng mga pagsubok na susukuan natin. Kasi God knows best. Alam yun ni God eh. Diga guys, supportahan niyo ako guys. Supportahan niyo ako. Yun. And ano pa ba? Ayun. Magkalayo kami ngayon. Pero nakakaraos naman ako. And siya, nakakaraos din. Kailangan lang mag-adjust. Grabing adjust yung ginawa ko dun eh. Yung time na, alam niyo yun guys, yung sasakay ka ng jeep, maalala mo, sana kasama ko siya, di ba? Tapos yung pag may, pag naulan, daglian niya bubuksan yung payong niya dala. Alam niyo guys, sa amin dalawa, siya yung lagi may dalang payong, ako wala. Yun, pag naambon, bubuksan niya agad yung payong niya. Diba? Ang haba ng hair. Yes. Yun. Nagsimula. Yun yung love story namin. And ngayon, magkalayo kami. Hindi pa kami nagkikita simula ng February 8. Pero lagi naman kaming may communication. Yun yung hindi namin inaalis sa isa't isa. Yung communication. Tapos, nag-aaway din po kami, pero hindi kami naghihiwalay. Yes po. Ba't hindi kami mag-aaway niyan eh? Pero, batuhan ng masakit na salita. Pero maya-maya, okay na. Okay na agad kami. Hindi namin pinapalampas yung araw, yung isang buong araw na magkagalit kami parehas. Kasi sa isang relasyon, kung gusto mong tumagal, dapat maalam magbaba ng pride yung bawat isa. Hindi yung lagi kang mataas at itong isa, siya yung laging nagbababa ng pride. Kasi dadating at dadating yung panahon na yung laging mababang pride ay sasabog at maharing humanap ng iba. Kaya yun lang guys. Yun yung aming pababaan lang kami ng pride. Balance. Tapos, and yun na nga guys. Yeah, napahabaan tayong kwento. Nakakamiss siya. Kasi siya yung parang jowa na best friend ko, kaibigan, tapos kabady sa lahat, and partner ko. Yan. Etong 5 to, isa lang yung may hawak.
At siya yun. Nakaw, pag napanood mo, aray, kilig na kilig ka na naman. Kilig ang tombong mo, dyan ka lang. And, yun lang guys. Yun na nga guys. And, alam nyo ba guys, nung kami nalaman namin na itong, yung kaninang sinasabi ko sa inyo na si tatay, yun. Si tatay, yung nagsabi sa akin na crush ako ni jowa ko, sinabi din pala nito ni tatay sa kanya na crush ko siya. Kaya, hindi ko alam kung nagkataon or sinadya nung ni tatay na ganun. And, parehas thankful kami kasi nangyari yun. And, ako kasi pakiramdam ko siya na yung the one. And, ramdam mo naman kasi yun diba? Pag masaya ka sa isang tao, talagang mafe-feel mo at mafe-feel na siya na. Diba? Sana ikaw din, Giancarlo. And, yun. Yan. Pasensya na po at napahaba ang aking love story, ang aking kwento ng aming love story. And, yun nga guys. Thankful kami sa ex namin kasi madami din naman kaming natutunan sa kanila. We learn a lot. What? Natuto kami ng sobra-sobra sa kanila and ito yung naging way para mas lalong umayos and tumibay yung aming relationship. Ang aming relasyon ni boyfriend. And yun. I hope na mapanood mo to, Giancarlo Laluño, and umuwi ka na kasi almost 3 months ka nang hindi nagpapakita sa akin. And yun lang guys. Thank you po sa pakikinig or panonood ng aming love story ni Jowa. And I hope may nakuha din kayong lesson dun sa mga pinagsasabi ko po ngayon. And thank you guys. And mama. And don't forget to like and subscribe. And pindutin nyo din po ang notification bell para updated po kayo once na may bago po kaming video. And ngayon guys, siya nga pala, ngayon ay almost 1 year and 5 months na po kami. And going strong pa din. Yes. And thank you ulit guys sa pakikinig. And thank you. Appear!